Muli po, Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa buhay po ni Ate Rosemary, ni Ate Lisa, ni Ate Glyza, ni Ate Girlie, Panginoon Lord. Nakikita mo po ang aming mga puso na nagsusumamo sa iyo, nagpapakumbaba, Panginoon, sa mga oras na to. Humihingi po ng paglilinis at kapatawaran, Ama, sa lahat ng aming nagawa sa buong maghapon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Kami po'y linisin mo dahil kapangyarihan mong magpatawad, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Kapangyarihan mong kami kahabagan sapagkat ikaw ay Diyos na mahabagin. Kapangyarihan mo, Panginoon, na kami, Panginoon, Lord God, ay um, pagkalooban, Panginoon, ng kagandahang loob mo na hindi namin, Panginoon, deserving. Ngunit dahil sa kabutihan mo, Panginoon, at dahil sa grace mo, natatamasa namin, Ama. Salamat po for you are who you are, Panginoon. At salamat na ikaw naging Ama namin sa langit. Sa mga oras na to, patuloy ko pong inaanyayahan, Ama, ang Espiritu Santo sa kalagitnaan ng aming gawain, Panginoon, na maranasan namin ang presensya mo, na patuloy, Panginoon, magturo sa bawat isa sa amin, na ang aming mga puso ay mabuksan, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, Ama, na inihain mo sa araw na to. Patuloy mo akong gabayan, Panginoon, sa aking mga bibig, ano man ang bagay na masabi ko, Panginoon Lord. Patuloy mong pahiran ng iyong banal na langis, Panginoon Lord God. At hawakan mong aking mga tinig, Panginoon, maging empty vessel ako at maging speaker mo lang, Panginoon, ng aking bibig, Panginoon, na makapagpahayag ng iyong salita, Ama. Kasangkapanin mo ang aking isip na maging kaisipan mo, Panginoon, sa mga oras na to upang maipahayag ko ang mga bagay na hindi namin nalalaman sapagkat inaamin ko sa iyong harapan, Panginoon, ng iyong karunungan na hindi ko karunungan, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon, ay Diyos na hindi madamot, Panginoon, na nagkakaloob, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa bagay, Panginoon, na dapat namin matutunan at sa buhay, sa aming buhay na to bilang makapag-isa, Panginoon Lord, sa will na will mo, Panginoon Lord God, dahil sa iyong kahabagan, kagandahang loob, Panginoon, naririto po ang mga puso namin, Ama. Patuloy mo siya sa atin at taniman ng iyong mabanal na salita ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Sa oras na to, Panginoon, sa iyo ko po inaalay ang gawaing ito, Panginoon, na ikaw lagi ang maitaas, ikaw lang magdiwanag, hindi ako ang makita, at hindi ang aking kahinaan, Panginoon. Ano man ang interruption, Ama, ano man, Panginoon, ang hindrance, Lord God, sinasawat ako sa mga oras na to, sa makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesucristo, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon, sundan ko po yung ating pag-aaralan. So, ngayon po, pag-aaralan natin kung paano po, yung susundan lang natin yung kasunod po ng part 4 na ating pinag-aaralan, kung paanong magpakita ng grace, po, sa iba kahit sa mahirap na paraan. So, dito makikita natin kung paano ba tayo as a group po, na mapag-usapan natin, mapag-share natin yung iba't ibang klase po ng kagandahang loob ng Panginoon sa bawat buhay natin na ating nararanasan sa paligid, sa pamilya, sa kapwa. Po? So, bilang introduction po, may mga dahilan po na bakit tayo niligtas ng Panginoon. At maging dahilan din kung bakit tayo ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang klase po, ng kanyang pagpapala. Yun yung kagandahang loob niya sa iba't ibang klase ng kaparaanan niya, sa grace na binibigay niya sa bawat isa sa atin. Tunay nga, na ang grace ay hindi natin, hindi 'to libre, na natanggap natin sa bawat isa sa atin, kundi dahil sa kagandahang loob na dumadaloy sa atin. It is because of God, po, dahil sa Diyos, na libre nating natanggap sa Kanya, na tayo lang yung, alam mo yun, tayo yung recipient, sa atin po dadaan, po. Kaya tayo yung kinakasangkapan ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. Ito yung dahilan na tayo yung ginagamit niya na maging instrumento. Yun yung tinatawag na channel, kasangkapan lang tayo ng Panginoon para i-deliver sa ibang tao, para maranasan din nila yung pagpapatawad, kung paano tayong pinagpala, kung paano tayong pinatawad ng Panginoon sa buhay natin, at natanggap natin yung buhay na walang hanggan, na noon pa man, sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon, Jesus patuloy niya pong ipinagkakaloob sa atin. So, matapos na matanggap natin ito, sabi nga, tayo po ay tatanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng Kanyang
grace. So, only by grace. Na po, ilang part naman na pinag-usapan natin. Yung only sa grace lang ng Lord kung ba't tayo nakakagawa ng mabuti. No? Kung bakit nagagawa natin magbuing mabuti sa ibang tao, kung bakit natin nakakapagpatawad sa mga tao na hindi ka patapatawad, kung bakit natin nakukuhang magmahal sa mga taong hindi ka mahal-mahal, sapagkat kinasangkapan tayo ng Panginoon at binago niya tayo sa pamamagitan na ating pagtitiwala ng buhay sa Kanya at pananampalataya sa Kanya at paniniwala sa Kanya, binabago niya tayo inside and out. No? Nagsisimula sa puso natin at lumalabas siya ng kusa. Hindi katulad ng pretender or hypocrite, no? Mga impokrito na katulad natin noon na dati tayo na pakitang tao. Pag mabait sa'yo, mabait ka. 'Di ba? Hindi siya katulad ng grace na pinagkaloob ng Diyos na kusa siyang lumalabas. No, kusa siyang dahil may conviction ka na, parang andun yung Holy Spirit na nililinis ka, no? Kumbaga sa maruming tubig na nasa baso, habang napipilled ka ng salita ng Panginoong Diyos, no? Binubuhos yung malinis na tubig sa maduming tubig ng baso at nag-overflow, 'di ba? Yung maruruming dating tayo, nawawala na yung dating ikaw, no? Hanggang natatabunan na ng kabutihan ng Diyos because Holy Spirit is God itself too. No po? Holy Spirit is God, no? Kaya may kapangyarihan siya na magbago, na baguhin tayo, no, ang isip natin at ang puso natin. Sabi sa Mateo 10, no? Freely you receive, 'di ba? Freely you give. So sabi niya sa Tagalog, yamang tumanggap daw tayo ng walang bayad, magbigay naman din daw tayo ng walang bayad. So, kaya nga natanggap natin yung grace ng Panginoon, po, ng walang bayad. Hindi niya 'to pinapabayaran sa atin kasi kung ito babayaran natin, walang pong bagay na tayong kayang ibayad sa Panginoon, no? Kung kahit grace pa lang ang pinag-uusapan natin, wala pa yung love, wala pa yung the rest, no? Grace pa lang wala na tayong pambayad. So ano po ang kaya nating ipangbayad, 'di ba? Wala, no po? So purihin ng Panginoon dahil doon kasi hindi niya tayo sinisingil, no? Hindi niya tayo hindi niya pinilit tayo na magbigay ng ransom, but because of His grace, Him Himself, no po, pinapako niya sa krus ng willingly, 'di ba? Namatay ng willingly para sa iyo at para sa akin, na para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, no po? Kaya nga, libre nating natanggap. So, how to show grace to other, even if it is difficult? Paano ka daw mag-show ng grace, no? Kagandahang loob sa ibang tao kahit napakahirap para sa iyo. Meron ditong LOW po, abbreviation ng low. L, it stand for let go of offense. No, so ibig sabihin, pakawalan mo daw yung mga bagay na ginawa sa'yo o mga kasalanan sa'yo. No po? Offer your word that build up, not tear down. No, i-offer mo yung mga salita mo, na po magpahayag ka ng mga salita na nakapagtatayo or makakapagpalakas ng iyong kapwa at hindi para durugin sila or wasakin sila o tungtungan sila sa baba para ikaw ang maitaas. No po? I-offer mo yung magagandang salita na makakapag sa kanila, magiging elevate sila, no po? Alam mo yung tumayo ka, magkaroon ng pundasyon sila. So W, walk in service without expecting anything. Lumakad daw po tayo sa pagsiservisyo natin na hindi tayo nag-expect ng kahit ano sa ibang tao. Na po, na kapag tumulong ka, wag mo expect na bumalik yung tulong sa'yo. Kapag nagpatawad ka, di ba po, yung gano'n, yung bang, halimbawa, wag nating i-expect sa kanila yung mga bagay na likas na ibibigay natin sa tao because of the grace of the Lord. No po. Pero 'di ba, ang Diyos ay justice. 'Di ba sabi nga kung anong tinanim mo, aanihin mo. So sabi niya po sa first na natin, let go of the offense. Sabi niya sa Efeso 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa kung papaanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. So dito po pinapaunawa, hindi ito maunawaan ng isang taong hindi nananampalataya. So, nananampalataya ako na ikaw at ako, tinawag ng Panginoon para maunawaan mo ang salita na to. Kasi yung salita na to, hindi ito tatayuan, hindi ito magiging pundasyon ng isang taong hindi naniwala at nananampalataya kay Hesukristo. No po? Kaya nga, mararamdaman mo lang to at mararanasan mo lang to kung isa ka. Sabi nga, di ba, may salita ang Panginoon. Ang pinatawad ng malaki, di ba po, nagmamahal ng malaki.
'di ba? 'Yun yung sa kwento ng babae na naghugas na pinanghugas niya yung luha niya sa paa ni Kristo, ng Panginoong Hesus, na po, yung babae yung yung babae sa Bethany, na po, yung masamang babae, yung prostitute na babae na nagpakumbaba sa harap ng Diyos, no, sa harap ng maraming tao, na yung binuhusan niya ng oil na alabaster yung paa ni Jesus Christ at tinuyo niya sa pamagitan ng buhok, no, at habang nagsisisi siya, habang kahit wala siyang mga word na sinasabi sa bibig niya, ano po, yung luha niya, nagsasalita, nangungusap sa Panginoon yung luha niya habang hinahalikan niya ang paa ng Diyos. No po, gano'n 'yun. Doon sinabi ni Lord kay Peter na, "Peter, hindi mo nga ginawa sa'kin ginawa niya, 'di ba? Hindi mo kahit kailan hinalikay pa ako. Hindi mo kahit kailan hinugasan yung paa ko." Pero yung babae na 'to, ang tingin ng tao makasalanan, at gano'n din tayo, 'no? Iba-iba ang tingin ng tao sa atin noon. Iba-iba ang observe, 'no, at pagkaka-describe sa atin ng tao na yun noon, 'no? You can name it sa sarili mo kung anong tawag sa'yo ng mga tao noon. Kasi ako, alam ko bilang tao, 'no, pero gano'n pa man, sabi nga tayo ay binago na. Kaya dito makikita natin at mai-apply natin sa sarili natin yung salita ng Ephesians 4:32 na maging babait kayo sa isa't isa. Kasi alam mo sa sarili mo kung gaano kalaki ang natanggap mo sa Panginoon. At katulad po ng sabi ko, titiin mo lang 'to sa puso, 'no, ng isang tao na binago, tumanggap, ano po, at pinatawad. So, purihin ng Diyos, ano po, napakabuti ng Panginoon natin. Kaya nga kung magpapatawad daw tayo, hindi 'to basta pagpapatawad, isa itong powerful, 'no, powerful testimony kapag ikaw ay isang tao na nakapagpatawad dahil sa biyaya ng Diyos, 'no po. Napakiramdam natin minsan na hindi naman dapat natin ibigay, 'no, na hindi naman natin dapat ibigay sa mga tao na nakasama sa'tin, nakagawa ng masama sa atin, 'no po. Pero kailangan, 'no, tayo ay nagkakaroon ng puso na magkaroon ng pagpapatawad, 'no po, because of the grace of the Lord. So, ang pagpapatawad po ay nagpapakita, 'no, na Diyos talaga ang ating tinanggap. At dahil sa kanyang grace, 'no po, na-appreciate natin 'yon. Kaya sobra yung natututunan natin sa Panginoon dahil the more natin dinidig yung salita ng Diyos, the more natin nakikita yung testimony niya, 'no po, sa Bible. Nakikita mo kung gaano siya ka-gracious, 'no? Kahit sabihin pang sa mata ng ibang tao, masamang babae 'yon, 'no? Ihalimbawa ko lang yung kwento na 'yon. Sa mata ng tao, masamang babae yung lumapit sa kanya kasi actually prostitute siya, yun ang tawag sa kanya, 'di ba? Masamang babae ang tawag sa kanya. Bayarang babae, 'di ba? Kaya sa paningin ng ibang tao, masama siya, pero sa paningin ng Diyos, righteous siya, 'di ba po? Naging righteous siya sa mata ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pagtanggap sa Panginoon, ano po? At purihin ng Panginoon, tayo din, 'no, nung naranasan natin 'yon bilang mga tao, yung grace ng Panginoon. Kaya sa mahirap na paraan, 'no po, sa pinakamahirap na pagkakataon, 'no, doon nakikita ng Diyos kung totoo ka ngang tumanggap sa Kanya. Lalo na yung magpatawad ka ng taong nakagahasa sa'yo, 'di ba? Halimbawa, magpatawad ka ng taong nakagawa sa'yo ng hindi talaga maganda, 'di ba? O sabihin natin na nagnakaw sa'yo, 'di ba? Or pinatay yung tatay mo, paano mo papatawad yung mga gano'ng klaseng tao, 'di ba? Yung mga tao na maliit sa'yo noon, 'di ba, na ang tingin sa'yo is hanggang diyan ka na lang, pero ngayon tingnan mo yung buhay mo. Pero 'di ba, katulad nga po ng ng pagpapatawad na ginawa ng Panginoon, na po, hindi niya tayo hindi niya tayo daw inuutusan na magpatawad, na po, ng walang kondisyon. Kung siya mismo ay hindi po nagpatawad sa kasalanan natin, sa isip, sa puso, sa lahat ng ginagawa natin. Nung pinatawad ka ba ng Diyos, nung lumapit ka sa Kanya, may isang kondisyon, di ba? Hindi ka niya binigyan ng kondisyon. Bakit po? Because His love is unconditional. Di ba? Alam niya from the beginning na magkakasala ka. Alam niya from the beginning na madadapa ka. Alam niya from the beginning na may kahinaan ka. Alam niya, no, ginawa ka pa lang niya, alam niya na ikwento.
At alam niya din kung kailan ka lalapit, alam din niya yung panahon na yun kung kailan yung right timing para sa'yo, 'di ba? Pero nung panahon na lumapit ka sa Panginoon, 'no po, hindi ka niya binigyan ng kahit anong kondisyon. At doon madalas nalulungkot ang Panginoon, 'no, sa mga tao lalo na po sa atin na mga Kristiyano minsan, 'no, na binibigyan natin ng kondisyon yung mga tao na humihingi ng tawad sa'tin, na po. Pero tayo, kung iisipin natin yung sarili natin, huwag ka na munang tumingin sa ibang tao. Ikaw lang sa harap ng salamin, salaminin mo, gaano ba kalaki ang kasalanan mo at kasalanan ko, 'no, sa harapan ng Diyos. Do you think you deserve do you think you deserve na patawarin ka din ng Diyos sa lahat ng ginawa mo? 'Di ba? 'Pag 'yun yung tinitingnan mo, humble mo yung sarili mo sa harap ng Diyos, eh. 'Di ba? Kaya nababago yung puso mo. Kasi kaya tayo hindi makapagpatawad minsan, alam niyo po, tingin-tingin tayo ng tingin sa mali ng iba sa nagawa sa atin. Pero 'pag sarili mo, subukan mong i-determine yung sarili mo, subukan mong i-self-check yung sarili mo. Kumbaga parang doktor, 'no? Saan ka nagmula? Ano ba yung pinanggalingan mo? 'Di ba? Mabubuti ba yung ginawa mo sa harapan ng Diyos? Sino ka ba noon? 'Di ba? Ano ka bang klaseng tao noon sa kapwa mo? Mabuti ka ba talaga? Talaga bang nagsasalita ka ng mga bagay na kaaya-aya, mabuti sa harap ng Panginoon? 'Di ba? Hindi ka ba nagmumura? 'Di ba? Hindi ka ba nakasalita ng masasakit na salita sa kapwa mo noon? 'Di ba? Yung sarili natin, yung siyasatin natin sa harap ng Diyos. Na po. And then i-compare mo siya kay Jesus Christ. Kasi hindi naman ang model mo yung leader mo, eh. Hindi naman ang model mo yung mga tao sa sa paligid mo. Hindi naman ang model, they are not the one who you follow. 'Di ba? Kasi madalas, kaya nagyayabang tayo at hindi tayo nakakaranas ng humility sa harap ng Diyos. Kinukumpara natin sa kapwa Kristiyano, mas magaling naman ako sa kanya. Mas okay naman ang buhay ko sa kanya. Kaya imbis na magkaroon ka ng humility, nagiging hambog ka. Kasi wala kang ibang tinitingnan kundi plato ng iba, imbis na plato mo. Na minsan hindi mo ma-appreciate yung grace ng Diyos kasi bising-busy kang tumingin sa ulam ng ibang plato. Kaya hindi mo ma-appreciate yung sarap ng plato na meron ka sa harapan mo. Amen? Kaya dito, tinuturuan tayo na mag-practice tayo to stop now, sabi niya, in letting go of offense. Amen? Stop justifying it. Yun yung letter A. Stop rehearsing it and stop discussing it. Kapag nagpatawad ka na, kalimutan mo na yun. Alam niyo po, lagi nating isipin sa buhay natin, ano? Pag binamagnify mo yung mga nagawa ng tao sa'yo noon, kapag pabalik-balik ka sa nakalipas mo, di ba? Isipin mo mabuti kung anong nangyari sa buhay mo. May nababago ka ba sa mga nakaraan mo? May mga nababago ka ba? Kung halimbawa ni-rape ka noon, at iniisip-isip mo pa rin yun ngayon, nababago mo ba yung buhay mo ngayon? Hindi. But there's opportunity in your future. There's always a big opportunity na may mga bagay na pinadaan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi maganda para sa'yo. Pero there's a reason why. Kasi alam niyo kung bakit. There's opportunity for everyone sa atin, no? Na maipakita yung testimony natin na even pinagdaanan natin yung mga pangit na nakaraan natin. There's a good thing in everything na napagdaanan natin. No? Pag naipakita mo na pag na-practice mo yung letting go of offense, no? Love your enemy, na imbis na kamuhian mo siya, patawarin mo siya, baka sakali, 'di ba? Maisama mo yung isang tao na yon sa pananampalataya or mabago ang pag-iisip niya na maging mabuti siya dahil sa binigay mong presensya ng Diyos sa pamamagitan ng grace because of you. Na yung mga tao na nanira sa'yo, ano po, mga tao na nanira sa'yo, seek to understand them kung bakit sila naninira. Kasi alam niyo kung bakit? Madalas ang taong naninira, inggit na inggit sa'yo. Madalas ang taong naninira kasi meron silang nakita na wala sa'yo. No? Kaya may ganun silang klase, no? Meron silang insecurity. No po? Kaya intindihin mong mabuti. Siyasatin mong mabuti bago ka gumante or mag-isip ng mga bagay na hindi kaloob ng Diyos. Na po, lagi mong sasabihin, lagi mong iisipin, Lord, kung ako ba ito, 'di ba kung ikaw si Jesus Christ, ganun, anong gagawin mo sa tao na to? Kasi ikaw yun dati, eh. 'Di ba? Ikaw yung
Yung ikaw yung tao na yon. No, kung anong ginawa sa'yo ng Diyos, yun yung gagawin mo sa Kanya. No, pray for them. Diba, alam niyo po, naniniwala ba kayo na bago tayo magkasala, pinagdadasal din, pinagdadasal din tayo ng Panginoon na huwag tayong mahulog sa temptation. Katulad ng ginawa niya kay Peter. Bago malaglag sa temptation si Peter, sabi ni Lord kay Peter, ipinagdarasal niya daw si Peter. No, kung nabasa niyo po yan. At I believe ganun din tayo. Na lagi tayong pinababantayan ng Lord sa kanyang mga anghel. No? At mismo si Holy Spirit ang nag-a-advise sa'yo na, anak, mali yan. Anak, hindi tama yan. Like I said, Holy Spirit is God. Si Jesus Christ at si Holy Spirit di isa. Kaya minsan bago mo pagawin yung mga bagay na magagawa mo, nandun siyang nagpapaalala. He also comfort you sa mga panahon na may makahinaan ka. Sa mga panahon na nararanasan mo na sa pagsunod mo sa Panginoon, maraming taong tumataga sa likod mo. Maraming taong nagsasabi na hindi ka naman totoong nagbago, 'di ba? But show love to them. Na sa kabila ng ginagawa nila sa'yo. May mga tao na nagagalit sa'yo, 'di ba? Kasi you're telling the truth. 'Di po? Actually, hindi madaling magsabi ng katotohanan, no? Kapag nga nabasa natin, sabi ko nga sa inyo, the truth will set you free, no? Kung ang truth na yun is galing sa will ng Panginoon. Sabi niya sa lahat ng disciple ko, pag nalaman niyo ang katotohanan, sabi niya doon, na po, yun yung magpapalaya sa inyo. Pero sa ating mga tao, kabaligtaran yun minsan, di ba? Minsan kapag nagsasabi ka ng totoo, maraming nagagalit sa'yo, di ba? Maraming mag-aano sa'yo, di ba? Pero purihin ng Panginoon, ano po, by the grace of the Lord, dahil tayo naging totoo sa harap ng Panginoon, binaback-upan niya din tayo, no? Sa katotohanan, sa truth niya, sa way niya, no? Sa buhay na nakahanda para sa atin. So, paano ka makakatulong, no? Sa pagbitaw mo daw sa sama ng loob at pagkakasala upang mapalapit ka sa Diyos sa buhay na nais niya para sa iyo. Sabi daw ni Tim Keller, no po, may sulat siya dito, na only God has the wisdom and right to know what a person deserves. You must never try to give people what they deserve. Or tinatawag na revenge. Hindi ikaw ang magdidesisyon para sa tao kung ano yung nararapat para sa kanila. No po? Kasi sabi nga, your thought is not my thought. Your way is not my way. No po? Mas mataas ang karunungan ng Diyos. Mas matalino ang Panginoon. Kaya, katulad ng laging pinapahayag ng Panginoon sa atin, sa buhay ko, sinasabi niya sa akin noon, kung mas matalino ako sa'yo, kanino ka magtitiwala? Kaya ikaw din, ikaw at ako, sasabihin ko po sa inyo, kung palagay nyo mas may matalino sa inyo, at may mas mataas na karunungan sa iyo at sa akin, kanino ka magtitiwala? 'Di ba? Ipapahamak mo ba 'yung sarili mo kahit alam mo na may pagkakataon kang maging mas, 'di ba? Mas maging higit pa sa kaya mong isipin. 'Di ba? Mas may mararating ka pa. No, may mas wisdom pa na mas mataas para sa iyo. Why don't you? 'Di ba? Give yourself to decide. 'Di ba? Na sumunod dun sa mas mataas ang karunungan sa iyo. Na mas marunong sa iyo. Kasi go back to your life before na ikaw ang nagdidesisyon sa buhay mo kung anong nangyari. Kung saan ka lumagapak. Kung ano yung mga failure mo nung laging ikaw ang nasusunod sa buhay mo. So it is time na po, transform our mind at maging wisdom natin. Sabi nga na Lord, sa lahat ng humingi ng wisdom, di niya pinagkakait. At meron tayong pagkakataon na maging align yung ating wisdom through God wisdom. Na po, dahil sinabi ng Panginoon. Na po, ang wisdom ng Panginoon, sabi nga niya, may mga bagay na sinasabi tayo na hindi na ayon sa kalooban natin. No, makikita niyo po yan, kung di ako nagkakamali sa 1 Corinthians 2 or sa 2 Corinthians 2. No, nagsasalita ka ng mga bagay na hindi galing sa'yo, kundi sa karunungan ng Panginoon, hindi sa karunungan mo. Na ang palagay ng ibang tao, tayo daw ay baliw. Di ba po? Nandun po yan sa Korinto.
At sabi dito, no, kaya hindi ikaw, kaya kapag magpapatawad ka, it's not in you, wala sa kamay mo. No po, wala sa kamay mo na ibigay sa kanila kung anong deserve nila at kung ano ang not deserving para sa kanila. Lagi nating put in the God's hand. Sabi nga po, do what you can and let God do the rest. Amen? Kung kaya mo siyang patawarin, di ba? Patawarin mo siya. Di ba? Doon mo ipakita sa kanya na ano man ang nagawa niya sa'yo noon, no, hindi mo yun gagawin dahil naniniwala ka no kung anong tinanim mo, yun din ang anihin mo. At kung nagtanim ka ng pagmamahal sa tao na yun na hindi ka mahal-mahal, do you think hindi ipagkakalob sa'yo ng Diyos? 'Di ba? Yung pagpapatawad na katulad nun? Or pagmamahal na higit pa ron? 'Di ba? Because God can multiply 10 times of what you can and you cannot do. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Kawikaan 15:4, ang maligaw sa salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Ang magiliw pala, ang di po maligaw, ang magiliw na salita, no? Yun daw po magagandang salita ay nakakapagpasigla ng buhay, no? Yung mga encouragement word, 'di ba? 'Di ba na instead na magsalita ka, mag-fireback ka ng bala din, no? Na pumatay sa feelings and emotion mo noon. Why not, 'di ba, na magbigay ka ng mga salita na alam mo kapatid, sa lahat ng sinabi mo sa akin noon, pinatatawad na kita. Na at ang alam ko lang, no, pinatawad din ako ng Panginoon. Kaya kaya ko ibigay yung pagpapatawad na yun sa'yo. Hindi na para, no, siraan ka pa, di ba, o ano man ang sabihin ko sa'yo. Kasi sometimes it hits the heart of people. Na po, kahit sabihin nila napakabait mo naman, kahit hindi lumabas sa bibig nila yon, alam mo, it hits their heart. Na ang Diyos ang mangungusap sa kanilang puso. Kinakasangkapan ka lang ng Diyos. You are just the channel to pass the light to other people. Pass the light. 'Di ba? 'Di ba, kapag nakakatanggap ka ng tulong sa ibang tao, 'di ba po? At isang araw na kailangan ka rin ng tulong, tinulungan ka, 'di ba? Kahit hindi yung taong tinulungan mo, 'di ba? Pass the light, 'di ba? Ipasa mo. Ipasa mo sa panahon na nangangailangan ka, may taong binigay sa ang Panginoon na tumulong sa iyo. 'Di ba? Sa panahon na hindi ka kapatawad, may Diyos na nagpatawad sa iyo. May Diyos na gumawa ng kaparaanan para sa iyo. 'Di ba? Kaya ikaw ngayon ang tinatawag na ilaw at sin ng Panginoon. Kasi ikaw ang ginagamit niyang instrumento. 'Di ba? You are the walking Bible in this world. Na kung anong testimony ni Jesus noon, ikaw na ngayon 'yon. 'Di ba? Kasi wala na si Jesus. Pero naglalakad si Jesus by the power of the Holy Spirit, by the power of His grace sa'yo. No po, ikaw ang naging templo niya. Ikaw ang presensya niya na mararamdaman ng ibang tao sa kanilang mga buhay. No po? Colossus 4:6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang sa inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng mga tao. No po? And sometimes it is not easy. No, sometimes kasi may mga tao na humihingi ng advice, may mga tao na humihingi ng tapatin natin sila, but sometimes when we tell the truth, they hurt. No po? Pero sabi nga ng Panginoon, 'di ba, love them, no? Wag yung naka-hide. Na love them na alam mo na magiging tama sila. Kasi alangan hindi natin sila pwedeng i-comfort sa mali pa rin kasi ang ending pa rin nun mali. Lagi nating tatandaan, ang taong nagsimula sa mali, mali ang ending nun. Pero ang taong magsisimula sa tama, tama ang ending nun. So kung if you can advise the truth kahit masaktan sila, ipa-deliver mo na lang ng mas magandang word, 'di ba? And give them the two. Diba? Dalawa lang naman ang pagbabagsakan ng tao. Magiging mabuti sila o magiging masama pa rin sila. Diba po? Kaya, even we advise them, even we encourage them, bigyan pa rin natin sila ng dalawang prinsipyo lagi. Pag gumawa ka ng tama, tama ang kalalabasan ng lahat, mabuti ang lahat. Pero pag ginawa pa rin nila ang mali, diba? Lagi nating ilagay yung warning na yun. Laging may warning. No po, lagi tayong magpaalala para kasi sometimes it circulate their mind. Ganun din tayo, 'di ba?
Kapatid, isipin mo munang mabuti yung gagawin mo. Kasi pag ginawa mo yun sa kapwa mo at gumanti ka, eto yung kalalabasan niyan. Do you think maganda? 'Di ba? Ibigay mo sa kanya yung pwedeng mangyari, possibility na pwedeng maging bunga ng kanyang ginawa. Dahil walang nagtatanim ng masama at nagbubunga ng mabuti. At wala ding nagtatanim ng mabuti na nagbubunga ng masama. That is the principle of the Lord. Amen. Kaya ganun po yung gawin natin, ano, magpalakas tayo sa mga nanghihina, sabi nga ng Panginoon, na minsan sa buhay mo dumating din sa panahon na wala nang gustong makinig sa'yo, pero may pinadala ang Diyos na isang tao na makikinig para sa'yo. No po? Kaya yung impact nun sa ibang tao, malaki po ang nagagawa. Kaya mag-iingat tayo sa mga bagay na sinasabi natin, especially sa may hirap na sitwasyon. For example, namatayan sila. Sometimes you don't have to talk. No, may mga sitwasyon na kailangan mo rin manahimik because silence is wisdom. Kapag namatayan ng isang tao, hindi mo kailangan magsalita na magsalita. Sometimes your hug, no, is a word na magko-consume ng lahat ng burden nila. Sometimes your listening ear na makinig ka lang sa hinagpis nila. Makinig ka lang kasi you cannot do anything. But pag na-release nila lahat ng sama ng loob nila, 'di ba po? Then you can comfort them. Na nakikita lang nila at sabihin mo lang, I am here. I'm here to listen you. 'Di ba? Sometimes kasi namatayan na nga, okay lang 'yan, 'di ba? Gano'n. Hindi mo sila magagamot ng gano'ng paraan. Sometimes you need to silent and hug them and listen to them. Listen their burden. Makiisa ka sa pighati nila. Pag masaya sila, makisaya ka rin. No po, hindi yung sasama na sana all. 'Di ba? No. No. Hindi 'yun kasi pag sinasabi mo sana all, parang mainggit ka pa rin. 'Di ba? Makisaya ka rin sa kanila. Because maybe, 'di ba? Maybe hindi mo pa time, no po? At pag time mo na, makiki-rejoice din sila kung paano mo silang dinamayan, no? Kung paano ka natuwa sa kanila. Praise the Lord kasi bine-bless sila, no po? Huwag tayong mainggit kasi everything have perfect timing in the Lord. Maaring hindi mo pa natatamasa ngayon kasi baka pag binigay sa'yo ng Diyos, mapabayaan mo, 'di ba? Baka hindi pa sapat, 'di ba? Hindi pa sapat. Iminomold ka pa ng Lord para pag binigay niya sa'yo, yung award na yun or yung reward na yun or yung portion na para sa'yo, ano po, handa ka na. Gusto niya matatag ka, ano po, gusto niya malakas ka, gusto niya kasi ano ka na equip ka na, gusto niya nakaano ka, naka-stable ka na, 'di ba? Kasi ay nalulungkot din ang Lord kapag bumabagsak tayo, kaya tayo hinuhubog sa mga panahon na nasasaktan tayo, 'di ba? Nararanasan natin masaktan kasi para next time, 'di ba? Magiging aral 'yun sa atin, no? Hindi tayo natututo ng mga panahon na masaya tayo. Madalas natututo tayo ng mga panahon na nasasaktan tayo, 'di ba? Nawawalan tayo, bumabagsak tayo, 'di ba? Nung pinupurun tayo ng Panginoon, no? But shame is not from the Lord. Hindi tayo pinapahiya ng Diyos sa mga bagay na ginawa natin. But kinokondisyon niya tayo, 'di ba po? Hindi niya tayo kinokondem, 'di ba? Kino-comfort niya tayo, hindi niya tayo iniiwan, 'di ba po? And hinuhubog niya tayo. No po, sinishape tayo ng Panginoon, enable for us na po makita natin ang kalagayan, ang purpose kung bakit niya tayo tinuturuan sa mga panahon na yan, na matanggap natin na ang magagandang bagay at pakikitungo natin sa ibang tao, tayo ay nagiging responsable sa kanila at hindi sa maparaan na gumaganti tayo sa masasakit na salita. No po? Kaya doon sa ganung paraan, naiiba po ang paraan ng respond natin sa tao. No po? At naiiba din yung kanilang pagtanggap. No po? In that way, there changes. No? Minsan yung kaibigan mo na namatayan dahil nandun ka, 'di ba, na nakinig ka lang, na marunong kang disiplinahin yung sarili mo kung kailan ka magsasalita at hindi magsasalita. It matters. It matters. No? Kaya nga lagi tayong mag-iisip, maging matalino tayo sa pag-iisip bago tayo magbitaw ng salita sa kapwa natin. No po? At tayo naman, sometimes sa mga pakikinig natin, isipin nating mabuti. No po, na huwag tayong masyadong sensitibo, huwag tayong masyadong emotional. Lagi nating iisipin, bakit ba sinabi yun sa akin ng kapatid ko? Ano bang purpose nun? Ano bang pwedeng magganap sa akin kung ahakabangan ko? 'Di ba? Sometimes kasi kailangan muna natin na sundin bago sumuway. Sumunod muna tayo bago sumuway. Madalas kasi ginagawa natin, sumusuway muna tayo bago tayo sumusunod. Kung gusto mo ng advice, makinig ka din. No, hindi yung humingi ka ng advice, makikinig ka nga pero yung gusto mo pa rin ang gagawin mo.
'Di ba? Kasi sabi ng Lord, two head is better than one. Ano po? At sometimes, ginagamit po ang mga bibig ng kaibigan natin, ng kapwa Kristiyano natin, ng mga matalik nating kaibigan, pamilya natin, or even ng anak natin. Ginagamit yan ng channel ng Lord para magkaroon tayo at may matutunan tayo, no po, sa kanila, no, sa mga advice nila. Lalo na yung mga godly woman na katulad nyo, di ba? At godly man na mga katulad ng ibang tao, no po? At purihin ng Panginoon kasi alam ko, by the grace of the Lord, sabi niya nga, how can you be gracious with word? Paano kang magiging mabuti sa mga word na ginagawa mo? Learn to ask for forgiveness. Kung nagkamali ka, humingi ka ng tawad, no? At you have to be open communication. Open communication, napakahalaga nun. Sometimes kasi may mga tao na hindi nila alam na nasaktan ka nila. Pero kung sasabihin mo sa kanila, they are very willing to to compromise, no? To humingi ng paumanhin, humingi po ng tawad. Kasi minsan talaga, no po, katulad sa ganito, sa pagpapahayag po ng salita, ano, inaamin ko po, maraming talagang tao na sometimes they hit by my word, no po, kapag nagsasalita ako. But then, inihingi ko, kapag nag-ano sila sa akin, inihingi ko talaga ng tawad. Hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao. But then, when they realize na tama yung sinabi ko sa kanila, at paano ko nasabi yon at bakit ko sinabi yon, pag nalaman nila yung reason, humihilom yung puso nila. Walang masamang magpakumbaba at humingi ng tawad, no po? At aminin natin na nagkamali tayo, no po? Kaya purihin ng Panginoon sa mga taong ganun po ang nangyayari sa atin, ano? Kasi nalalaman natin to how to adjust, 'di ba? How to control our feeling, how to control our emotion. In that way, no po, nalalaman natin that the Holy Spirit filled us because kinokontrol na tayo. Nandun na yung control po, yung self-discipline. 'Di ba? Watch the way you speak, no? Tingnan din daw po natin, no? Ano yun, pag-isipan nga muna natin kung paano tayo magsasalita, no po? At bawat tao, iba-iba ang attitude. Bawat tao, iba-iba ang character. You cannot find your character to other people. Hindi mo pwedeng hanapin yung ugali ni Ate Rosemary sa akin at hindi ko rin pwedeng hanapin yung ugali ko kay Ate Rosemary. So, bilang mananampalataya, no po, we have to balance. No po? Hindi laging ugali mo hanapin mo sa ibang tao because you're unique. You're different. But then, may iba-iba po tayong kaparaanan ng pag-i-speak on how we watch our word na po sa ibang tao, kung paano natin bibitawan na po ng positibo, ano, at tingnan nating positibo lagi yung mga tinatanggap nating salita at wag nating tanggapin na negatibo. In that way, no po, may mapupulot tayong aral. Amen? So, show gratitude. Magbigay tayo ng pasasalamat lagi. No, una sa Diyos, no po, na nagbigay ng grasya sa atin. At pangalawa sa mga tao na nasa paligid natin. No po, kasi walang lumalago mag-isa. No, kapag hindi natin ginagawa yung ganitong small fellowship, hindi mo mararanasan na magkaroon ng patient kung mag-isa mo lang sa kwarto. 'Di ba, how you exercise your patient, 'di ba, kung di ka naman lumalabas? How can you exercise na talagang ibinago ka by the grace of the Lord kung hindi mo naman naipapakita at naise-share sa ibang tao, 'di ba? How can be evident na you are effective Christian kung hindi mo naman naipapakita sa ibang tao yung grace na binigay sa iyo ng Panginoon? Amen? So, show gratitude, no po? Dahil, paano mo masya-show yun, di ba? Sa pag-show mo sa ibang tao na nakakasalamuha mo, araw-araw, di ba po? Sa pamilya mo, sa anak mo, sa kapwa mo Kristiyano, di ba po? Sa mga pastor mo, di ba? Show gratitude in a way. Sometimes you give tithes, di ba? Nagbibigay tayo ng pasasalamat. That's showing honor, no po? It's honoring, no po? It's honoring. It's give honor to the Lord, no? Kasi pag sinabing gratitude, yun yung na-appreciate mo yung ginawa niya sa'yo. And it's one of the way na magbigay ng honor at gratitude sa Lord. Na po, yung sa kanyang kingdom, tumulong tayo sa kingdom niya, tumulong tayo sa mga tao, 'di ba? Kung halimbawa pinagpala ka, magpala ka rin, 'di ba po? Kung halimbawa pinatawad ka, magpatawad ka rin. Amen? Kung halimbawa nakatanggap ka ng pagmamahal, magmahal ka rin. And even they don't deserve because we receive the undeserving grace ng God sa atin. Amen? So, paano pong magagamit ang Kawikaan 15:4? Sabi to sa iyo na sa pang-araw-araw na pag-uusap, lalo na kapag ikaw ay nasasaktan o na-open. Paano mo daw po magagamit ang salita na to na maging magiliw ka sa mga salita ng mga tao, na po? Kasi alam mo kung bakit sometimes, no? Lagi na nga nating ise-self-check yung sarili natin para magawa natin. Lagi yun po para sa akin, para magawa mo yun, lagi mong isipin,
na po, na yung sarili mo sa harap ng Diyos lagi. And sabi dito, a person who gossip is the devil broadcasting station. Na po, kaya imbis na magsalita ka ng masasakit na salita or baka na misunderstand mo lang, 'di ba? Wag kang kasi kapag sinalin mo yun sa ibang tao, magiging gossiping ka at least or I mean except masabi mo yon o mabanggit mo yon o ma-open mo yun sa mentor mo or sa leader mo na, or nasaktan ako sa sinabi ni ganun at ma-advisean ka nila ng positive, no? Positive na advice, ano po. Kaya hindi siya gossip kapag naghihingi ka ng advice, no, sa mga tao na alam mo na pwede mong pagkatiwalaan o mapag-usapan niyo yung tao na yon, no po. Maisama sa prayer na makapag-usap kayo na maayos para maayos yung bagay na hindi mabuti, na po. That is not part of gossiping. It's part of communicating. Amen? Para maturuan din tayo kung paano mag-communicate or mag-apologize, 'di ba po? Kung paano po tayo lumapit, 'di ba? At makipag-ayos, na po. Hindi yung pag-uusapan, tas yung isa naman pag "Ay, oo, ako din narinig ko yung ganyan." Yun, nagiging gossip siya, 'di ba? Imbis na may maayos, 'di ba? Wag tayong maging peacemaker tayo. Sabi nga ng Lord, bless those who is peacemaker. Wag na po tayong mag-add. Wag na tayong let's make difference. Hindi na tayo katulad ng dating tayo. No po, let's make difference. Let's understand each other. Magkaroon tayo ng bukas na kaunawaan katulad ng Panginoon na minsan kahit wala naman tayo sa katwiran, hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon sa bagay na ginawa natin. No po, maging mahabagin tayo sa kanila. No po. So, dito sabi nga ni Abraham Lincoln, it is better to remain silent, katulad ng sabi ko kanina, di ba po? And be thoughtful kaysa mag-isip ng di masama than to open your mouth and remove all doubts. No po? Kaysa mag-open ka ng mga mouth mo na hindi mo naman lang pala naunawaan, na misunderstand mo lang, sometimes you have to silent and self-check yourself and silently pray to the Lord na, Lord, tanggalin mo to. Baka hindi naman talaga ako yung ano, yung parang ganun, no? Yung sa puso ko, baka iniisip ko lang to, baka ako lang to. Di ba po? Yung ganun siya. No, sometimes, silent is wisdom. Hindi natin kailangan i-approach na lang sa ibang tao, instead i-approach natin sa Lord na, Lord, ipakita mo sa akin kung tama ba na nararamdaman ko 'to? Tama ba na maghalit ako sa kapwa ko, 'di ba? Yung gano'n, nag-a-approach ka sa tatay mo at hayaan mong siya by His word na po ang kumilos, 'no? Sometimes makakarinig ka ang pagkilos ng Diyos based on circumstances, 'di ba? Sometimes you hear the small voice, na po. Sometimes may incident na makikita mo, 'no? Sometimes may mapapanood ka, yung pala nagpapahiwatig na sa'yo na magpatawad ka or 'di ba? Sometimes na makakarinig ka ng preaching na about sa pagpapatawad or about sa mga bagay na that is the way of the Lord na nangungusap siya sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya, ang third po, walk in service without expecting anything. Diba? Sabi niya sa Matthew 20:28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod sa at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kaya, bakit sinabi po ng Panginoon na hindi siya naparito para maglingkod, kundi bakit sinabi po ng Diyos na nagpunta siya dito para naparito siya hindi para paglingkuran kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay kasi po ang kausap niya rito yung kanyang mga disciple. Ano po yung mga disciple niya at kung ikaw din, 'di ba, disciple ka ng Panginoon ngayon, tayo lahat ay disciple ng Panginoon at nakita niya po doon noon nung panahon na yun sa mga disciple na silang lahat ay merong pansariling dahilan kung bakit sila sumusunod sa Panginoong Hesus. At nasa isip nila ay maghahari ang Panginoong Hesus at papatalsikin ng Roman at government at ang kanyang mga alagad ay magiging charge sa kanilang bayan. Ang focus nila ay yung kasikatan, kapangyarihan, karangalan. At ang mabagay nito ay pangsarili. No po? So, kaya sinabi ng Panginoon sa kanila noon, ipinahayag ng Lord na sa mga disciple niya na
even siya, nakikita nila by His work, hindi lang sa salita ng Panginoon, ano po, na nakita niya na naglingkod ang Diyos. Hindi po natin nakita si Jesus Christ na naupo lang siya. Bawat oras, noong panahon nila, bawat oras, wala siyang araw na sinasayang. Madaling araw pa lang gising na siya. Nagdadasal siya. Umakyat siya sa bundok. Ikaw, nasa kama mo na lang. Ikaw, kinatatamaran mo pa. 'Di ba? Nasa ano na lang, 'di ba po? Yung gano'n, ano po, na siya ay naglingkod. Sa pamagitan ng pananalangin, we can serve the Lord. Ipanalangin natin yung mga nahihirapan sa sitwasyon. That's honoring Lord. Na it's giving gratitude as well. Na po na mapakita natin yung grace sa kanila, lalo na sa mga tao na nahihirapan. Kasi once in your life, ikaw din, isa ka rin sa tao at sitwasyon na nahihirapan. Na po, kaya ito, pinapa-emphasize lang sa atin na lagi natin ikukumpara yung sarili natin, hindi sa kapwa nating Kristiyano o sa ibang tao, kundi mismo kay Jesus Christ. Kung tayo ay disipulo ng Panginoon at we are following God, sabi din ni Lord kay Peter nun, follow me. Sabi niya kay Matthew, follow me. Sabi niya sa iba pa, follow me. 'Di ba? Hindi niya sinabi na mag-follow tayo sa iba. Ang gawin nating modelo siya, no po? Siya na naglulhati sa kanyang ama, siya na nagpatawad ng lahat ng kasalanan, siya na naging vessel at channel din ng Diyos Ama para tayo ay magkaroon ng tulay sa kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya tayo merong buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sabi dito, how you show grace, 'di ba? Take the interest to others. No po? Tingnan natin yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Look for their needs and opportunity. Opportunity, saan paraan mo sila pwedeng tulungan, hanapin mo, 'di ba? 'Di ba? Katulad po ng sabi ko sa kanila, sometimes sa listening ear, maraming naliligtas na nagpakamatay na tao because may taong nakinig sa kanila. Nabigyan sila ng pagkakataong pakinggan. May mga taong gano'n, 'to po. Dahil pakiramdam nila walang nakikinig sa kanila. Hindi mo alam, yung taong tumawag na yun sa'yo, yung kaibigan mo na tumawag sa'yo, binigyan mo ng oras. Oras ay mahalaga. Opportunity na maibigay sa kanila para pakinggan mo sila. 'Di ba? Opportunity mo rin 'yun na mapakilala ang goodness of God sa kanilang buhay. Na share the goodness, ng grace ng Lord. Na kung iniisip nila na wala nang mamahal sila, there's God na nag-aantay sa kanila na bumalik sila. No po, na inaantay siya hindi para ihiya siya, kundi para bigyan siya ng second chance because God is a second chance God. Amen? At ganun din tayo. Sa mga anong aspeto ng iyong buhay maaari ka bang magsanay na maging lingkod mula sa halip na mahanap mo ang pansarili mo kalwalhatian at pagkilala. Sabi po ni Martin Luther King, everybody can be a great because anybody can serve. You can have college degree to serve. You can don't have and make a subject and verb to agree the verb. You don't have to know about Plato or Aristotle to serve. You don't have to know Einstein and theory of relativity to serve, and you don't have to know the second theory of thermodynamics and physics to serve. You only need the heart full of grace and soul and generated by love. Amen? So, yun lang po. Yun lang kailangan natin kung mararanasan natin ang pag-ibig na nagmula sa Panginoon, yung love of the Lord na binibigay natin sa kapwa natin. Sapat na napuhunan para maibigay natin ang grace ng Panginoon sa ibang tao at maging ilaw din para sa kanila. Kaya hindi mo kailangan ng degree. Si Peter isang mangingisda lang. Si Elias, yung mga propeta noon, farmers lang. Amen? They don't have degree. Hindi mo kailangan ng mataas na degree ng pinag-aralan. Kung meron ka mataas na degree, share your knowledge sa ibang tao para magkaroon sila ng wisdom. Amen? Kung ikaw ay teacher, di ba? Maging mabuti kang teacher sa mga mag-aaral para matandaan nila at maging inspirasyon ka nila hanggang paglaki nila. Maalala nila that one day, there's a teacher na nagturo sa akin na mag-share ako, di ba? Na maging mabuti sa kapwa ko. Amen? Because everything is matter. Every little things na ginagawa mo. Yung tulungan mo lang yung matanda na nahulog, 'di ba? Yung kanyang wallet na hindi niya nakita, 'di ba? It matters. You don't know na yung pala yung makakapag-save ng bill ng ospital pero binalik mo because of your goodness. That's you serve, 'di ba? You serve. 'Di ba? Yung mga tao na namamalimos, 'di ba? Nabigyan mo sila ng pangkain nila para maiahon yung tanghalian, maitagpos ang hapunan. Amen. Yung mga kapatiran natin na nangangailangan ng tulong, 'di ba po?
mailigtas mo sila sa paraan ng pagtulong mo, yung pagiging generous mo sa kanila, pagtulong ng mga advices, good word na lumalabas at tinuro sa'yo ng Panginoon na natutunan mo rin sa pamamagitan ng wisdom ng Panginoon na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin are servant. No po? We are servant. No? Kapag natutunan natin na maging disciple ng Panginoon, no po? Matututunan natin na maglingkod. No po? At kapag natutunan nating mag-serve, no po, matututunan natin na magkaroon ng humility. No po? Habang tayo nagse-serve, no po, habang tinitingnan natin ang sarili natin na mas mababa sa iba, no po, it matters, no? Kapag nakikita yung katangian na yun sa'yo ng ibang tao, nakakatulong yun. No, sabi nga sa salita, huwag mong tingnan yung sarili mo na mas magaling ka na sa iba. No, kasi may mga bagay, no po, na baka ikaw matumba, 'di ba? Kaya ano man ang pinagkaloob sa atin, let's have gratitude sa puso natin na mai-share din natin 'yon sa mabuting kaparaanan, sa mabuting paraan, sa mabuting salita. No po, because we only get it only by the grace of the Lord. Kaya salamat po sa topic na to, no? Kaya tayo po ay patuloy na magpahubog sa Panginoon, patuloy na mag-aral sa sitwasyon at katayuan natin, no po, at matutunan natin on how to let go the offenses, di ba? Offer word to build up other, not to tear up. Huwag natin wasakay buhay nila just to build up, di ba po? But let us be the builder, 'di ba? Yung tayo tumulong sa kanila on how to build their potential sa mga bagay na pwede pa nilang gawin to serve. Amen? And walk in the service without expecting anything. No po? Kaya purihin ng Panginoon. Thank you po sa buhay at opportunity ng bawat isa sa atin. No? At sa pagkakataon po na ma-share ko to kung paano magpakita ng grace sa iba kahit sa mahirap na kalagayan natin. Amen? So purihin ng Lord and let's pray. Heavenly Father, we thank you sa mensahe na to, Ama, na kapupulutan namin ng aral. Salamat po, O Diyos, sa pagbibigay mo ng wisdom, knowledge, understanding na ipahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Purihin at dakilain ka, Ama, sa kabutihang loob mo sa amin. Salamat sa pagiging halimbawa mo, Panginoon, kung bakit kami nandito, to follow you, to serve you, Panginoon, at naging halimbawa ka na modelo, Panginoon, na sinusundan namin to follow your step, to follow your word, para, Panginoon, hindi kami magkasala, maging lampara namin ang mga salita mo, Panginoon, sa bawat kalagayan, sitwasyon na pinagdadaanan namin sa buhay namin, na ikaw, O Diyos, ang great light na magbibigay ng ilaw, Panginoon, upang maging ilaw at asin kami sa mundong ito. Purihin at dakilain ka sa mga banal na salita, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa iyo ko po inaalay, Panginoon, ang pagpapahayag na ito, na ikaw lagi ang mag-glorify, maluwalhati sa buhay ko, sa pangalan ni Jesus, na aking Diyos na buhay, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po.